Assalamualaikum everyone. Okay, so ito na yung pangatlong bahagi ng review natin no sa Filipino 1 or 2 na may descriptive title na Filipino sa iba't ibang disiplina. Okay, so simulan na natin. Para sa pangatlong bahagi ng ating review session, ito ang unang katanungan. Kung ang sex ay kasarian, ang asma naman ay hika. Ano naman ang bile sa Filipino? Okay, ulitin ko. Kung sa English, sex at sa Filipino ay kasarian, ang asma sa Filipino ay hika. Ano naman sa Filipino ang salitang bile? Letter A, apado. Letter B, apdo. Letter C, apido. O letter D, apado. Okay, sa tingin ninyo ano ang tamang sagot? Okay, tingnan natin ang sagot para sa katanungang ito. Ang tamang sagot ay letter D po. Apado. Apado. Okay? Dalawa pa lang choices, no? Apado. Dalawang apado pala. Oh no. Sige lang, i-edit ko lang. So, apado po ang tamang sagot sa unang katanungan. Yung iba dito, pinatakaan ko lang yan ha, pampalito lang yan siya. So, pipilian lang natin kung alin ang pinakatama. So, ang sagot dito again, letter D po. Parehas sila ng letter A, pero i-edit ko lang yan. Pangalawang tanong, kung ang blister sa Filipino ay paltos, ano naman ang ringworm sa Filipino? Again, kung ang blister sa Filipino ay paltos, ano naman ang ringworm sa Filipino? Letter A, bugis bilog na uod. Hugis. Hugis yan siya. Bugis na ba? Hugis bilog na uod. Letter B, mealworm. Letter C, buni. Letter D, bunny. Okay, anong tamang sagot? Bugis. Ang bugis sa ano yan siya? Sa tawag siya sa Maguindanaon para siyang ano no, para siyang yung parang peklat. Okay, so ang tamang sagot ay buni. Yung iba dyan, pampalito lang. Ang bunny, pangalan ata ng tao yan. Pero yung letter A, yung bugis talaga malala. Okay, sunod na tanong. Ayan. Kung ang bile ay apdo, ano naman ang sperm sa Filipino? Letter A, punlay. Yung sa number 1. Letter B, yung sa number 3, pulso. Letter C, 1 and 2, punlay at punla plus buhay. O letter D, 3 and 4. So, mamimili lang kayo dyan. Alin dyan ang pinakatama? So, ang tamang sagot sa tanong na ito ay letter C. 2 and 3, I mean yung 1 and 2 ang ibig sabihin. Punlay o punla plus buhay.
Okay. So, bakit letter C ang sagot dyan? Parehas lang po si number 1 at si number 2. Ang punlay po ay isa siyang ganap na salita. Ang punla plus buhay, hindi siya ganap. Ibig sabihin, makikita pa natin o maaari pa natin kunin kung alin ang salitang ugat sa salitang punla plus buhay. So, ang punla at buhay, kapag gawaan natin ito or gagawin natin siyang pinaikling salita, makakabuo tayo ng salitang punlay. So, nakuha. Ang tamang sagot sa tanong na ito ay letter C po, letter C. Punlay, punlay at punla plus buhay. Again, ulitin ko, ang salitang punlay po ay parehas lang sila sa salitang punla plus buhay. Ang punlay po ay salitang ganap. Ang punla plus buhay ay salitang di ganap. Okay, sunod na tanong. Ano ang pinaikling salita ng hatid-tinig? Ano ang pinaikling salita ng hatid-tinig o tinatawag natin na salitang ganap? Letter A, hatinig. Letter B, hatid-tinig. Letter C, hantinig. O letter D, tagahatid-tinig. Okay, so kung napapansin niyo sa letter D, wala na yan siya, tagahatid-tinig. So ang hinahanap natin yung pinaikling salita ng hatid-tinig. Pinaikli o salitang ganap ng hatid-tinig. So, si tagahatid-tinig, wala na yan siya, panglito lamang yan. Si hatid-tinig naman na letter B, pinag-combine ko lang sila ni hatid plus tinig. So, hindi yan ang hinahanap natin na salita. Ang salitang hinahanap natin, it's either letter A or letter C. So, alin sa tingin ninyo ang tamang sagot? Hatinig o hantinig? Okay, so ang tamang sagot po dito ay letter A. Hatinig. Hatinig. Okay. So, letter A po ang tamang sagot. Next question. Ano ang di ganap ng salitang kapnayam? Okay, so kung kanina ang hinanap natin ay ganap na salita o pinaikling salita, ngayon naman, hahanapin natin ang di ganap ng salitang kapnayam. Ano nga ba ang di ganap na salita ng kapnayam? Letter A, kapa plus nayam. Letter B, sangkap hanayan. Letter C, sangkap panayam. O letter D, kapananayam. Kapa plus nanayam. Okay, ano sa tingin ninyo? Okay, so si letter D, mali po yan siya. Hindi siya ang tamang sagot. Si kapa plus nanayam. Kapananayam, hindi po. Okay, so ang tamang sagot po dito ay letter B. Sangkap hanayam. Sangkap hanayan. Sangkap hanayan po. Ang kapanayam, yung tawag siya, yung kapanayam, hindi po siya ang di ganap ng salitang kapnayam. Ang sangkap panayam po, ang iba dyan, ginawa ko lang na panlito, para lang, para lang malito kayo sa kung ano yung isasagot niyo. So, ang tamang sagot dyan ay letter B po, letter B. Okay, kung ang telephone ay hatinig, ano naman ang chemistry? Kung ang telephone ay hatinig, ano naman ang chemistry? Letter A, kapnayam. Letter B, kapanayam. Letter C, signayan. O letter D, siganayan. Okay, ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Okay, para sa katanungang ito, ang tamang sagot po ay letter A, kapnayam. Kapnayam po
ay Filipino ng salitang chemistry. Okay, para po sa hindi nakakaalam kung ano itong tinatalakay natin sa review na ito, ang mga salita na ito po ay kabilang sa salitang metodo. Ito po ay metodo. Inaaral natin dito kung ano ang katumbas ng mga salita sa Filipino at sa English, at nalalaman din natin dito kung ano ang ganap at di ganap ng mga salita. Okay. Sa tanong na ito, SIPNAYAM, mathematics sa English. Ano naman ang binhay sa English? Letter A, mikrobyo. Letter B, mikrobyo. Letter C, germ. Letter D, worm. Okay, so ang tamang sagot po dito ay letter C. Letter C po, germ o germs. Yan, germs po. Hindi po siya worm, hindi siya mikrobyo o mikrobyo. Hindi po. Ang tamang sagot ay letter C. Ano ang katumbas ng salitang saling aklat sa English? Ano ang katumbas ng salitang saling aklat sa English? Letter A, direct borrowing. Letter B, surface assimilation. Letter C, loan translation. Letter D, word invention. So ano daw po ang katumbas ng salitang saling aklat? Ano ang katumbas ng saling aklat? Ano ang English ng saling aklat? Letter A ba, direct borrowing? Letter B, surface assimilation? Letter C, loan translation? O letter D, word invention? So, ang tamang sagot po ay letter A, direct borrowing po. Next question. Ano ang katumbas ng salitang saling paimbabaw? Saling paimbabaw sa English. Paimbabaw yan siya. Wala yang B. Okay. Ulitin ko, ano ang katumbas ng salitang saling paimbabaw sa English? So, ano ang translation ng salitang saling paimbabaw kung gagawin natin ito sa English? Kung ita-translate natin ito sa English. Letter A ba, surface assimilation? Letter B, loan translation? Letter C, word invention? O letter D, grammatical translation? So, ang tamang sagot po ay letter A, surface assimilation. Surface assimilation. Next question. Ano ang katumbas ng saling hiram sa English? Ano ang katumbas ng salitang saling hiram sa English? Letter A, surface assimilation. Letter B, loan translation. Letter C, direct borrowing. O letter D, abbreviated word. Feeling ko may magkakamali dito kasi may salitang hiram at may salita rin borrow. Borrowing yan siya, borrowing yan, direct borrowing. So, feeling ko ang isasagot niya dyan, direct borrowing kasi hiram, 'di ba? Saling hiram tas direct borrowing. So, tingnan natin anong sagot. Kung ang iniisip ninyo ay direct borrowing, tama ba ang iniisip ninyo? Mali. So, ang tamang sagot po ay loan translation. Mali po ang direct borrowing. So, kung iisipin natin kung iisipin natin, parang ang salin niya sa English ay direct borrowing kasi may salita siyang hiram at may salita siyang borrow, no? Pero mali po. Ang tamang sagot ay letter B po, loan translation. Ano ang katumbas ng salitang saling likha sa English? Ano ang katumbas ng salitang saling likha sa English? Letter A, abbreviated word. Letter B, grammatical translation.
Letter C, word invention. O letter D, parallel translation. Okay, anong tamang sagot? Letter C po, word invention. Saling likha. Ayan o, from the word invention, likha. Ayan. Saling likha, word invention. Likha, invention. Okay, next question. Ano ang katumbas ng salitang saling daglat sa English? Ano ang katumbas ng salitang saling daglat sa English? Letter A, abbreviated word. Letter B, grammatical translation. Letter C, word invention. Letter D, parallel translation. Okay, so sa letter C, kung mapapansin ninyo, mali na yan siya kasi ang ibig sabihin ng word invention ay saling. Okay, ano? Okay, ang salitang word invention ay saling likha po. Kaya hindi siya ang tamang sagot. Mali na si letter C. So, ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Okay. Abbreviated word. Saling daglat, abbreviated word. Anong ibig sabihin ng abbreviated? Anong ibig sabihin ng abbreviated? Kapag sinabi nating abbreviated, yung mga ano lang, yung halimbawa sa engineer, ang gagamitin lang natin ay hindi natin bubuuin yung salitang engineer. Gagawin natin, abbreviated lang siya. Abbreviated lang. Halimbawa, engineer. Engineer. Tama ba? Wait lang. Mamaya mamali tayo ng spelling dyan ah. Tayo. Okay, so 'di ba ang salitang engineer ayan, engineer. Tas kung gagawin natin abbreviated siya, magiging engineer. Ganyan lang siya. Ano, yung doctor. Doctor, kapag abbreviated siya, magiging doctor lang. Ganyan. Ano pa? Mr. Mrs. Mrs. Tama ba? So, kung Mrs. ang magiging abbreviation niya ay MRS. So, yan po ang sinasabi nating abbreviated word. Okay, next. Ano ang katumbas ng salitang saling-sanib sa English? Ano ang katumbas ng salitang saling-sanib sa English? Letter A, parallel translation. Letter B, amalgamated translation. Letter C, word invention. Letter D, grammatical translation. Saling-sanib. Ano sa tingin ninyo? Okay, si word invention, wala na po yan, mali po yan siya. So, mamimili na lang kayo dito sa tatlo na ito. Si grammatical translation, hindi rin po siya. So, dito lang sa A and B. Sa tingin ninyo, alin dyan ang tama? A o B? Okay, letter B po, ang tamang sagot. Next. Ano ang katumbas ng salitang saling panggramatika sa English? Ano ang katumbas ng saling panggramatika ng salitang saling panggramatika sa English? Letter A, word invention. Letter B, loan translation. Letter C, grammatical translation. O letter D, parallel translation. Okay, si word invention, hindi po siya ang tamang sagot.
Si loan translation, hindi rin po siya. So, alin sa tingin ninyo dito? C o D? Okay, so ang tamang sagot po ay letter C. Grammatical translation. Pang-gramatika, gramatika, grammar. Gramatika, grammar. So, grammatical translation po. Letter C. Ang mga sumusunod ay hindi kabilang sa mga sulating akademiko sa siyensya at teknolohiya maliban sa... Okay, ulitin ko, ang mga sumusunod ay hindi kabilang sa mga sulating akademiko sa siyensya at teknolohiya maliban sa... Okay, so alin dyan ang kabilang? Ang hinahanap natin ay alin ang kabilang. Intindihin ninyo ang tanong ha, intindihin ang tanong. Okay, ang sabi dito, alin daw ang hindi kabilang sa mga sulating akademiko sa siyensya at teknolohiya. O ayan, maliban sa. Alin ang hindi kabilang? Maliban sa. Ibig sabihin, ang tatlo dyan ay hindi kabilang at ang isa dyan ay kabilang sa sulating akademiko sa siyensya at teknolohiya. So, alin dyan sa tingin ninyo ang tamang sagot? Letter A, hindi pasibo, kundi aktibo. Letter B, maraming drawing. Letter C, katalogo. Letter D, nasa pangkasalukuyan. So, alin siya ng tamang sagot? Alin sa tingin ninyo ang hindi, alin siya sa tingin ninyo ang kabilang sa sulating akademiko sa siyensya at teknolohiya? Letter A ba, hindi pasibo kundi aktibo? Letter B, maraming drawing. Letter C, katalogo. Letter D, nasa pangkasalukuyan. Okay, so ang tamang sagot dito ay letter C. Bakit letter C ang sagot? Kasi siya lang ang maikli. Charot. Siya lang ang kakaiba, siya lang maikli. Okay, next question. Nabubulol na ako. Okay. Ang mga sumusunod ay kabilang sa sulating akademiko sa siyensya at teknolohiya maliban sa. Okay, so kung ang naunang tanong ang hinahanap natin kung alin ang kabilang, dito naman sa tanong na ito, hinahanap natin kung ng puso ko. Okay, hinahanap natin kung alin ang hindi kabilang. So letter A, technical na report. Letter B, artikulo na pananaliksik. Letter C, report panlaboratorio. Letter D, nasa pangkasalukuyan. So, alam natin na itong letter D, kanina nandun sa choices. So, ibig sabihin, siya ay kabilang. Alin sa tingin ninyo ang hindi kabilang? Aha. Ang tamang sagot ay letter D. Ang mga sumusunod ay kabilang sa sulating akademiko sa siyensya at teknolohiya maliban sa. Okay, so ang tamang sagot ay letter D po. Letter D. Ilang konbensyon sa pagsulat ay ang mga sumusunod maliban sa. Okay. Ang tatlo dyan ay konbensyon sa pagsulat maliban sa isa. So, ang isa dyan ay hindi po konbensyon sa pagsulat. Letter A, hindi positibo kundi aktibo. Letter B, maraming drawing. Letter C, nasa pangkasalukuyan. Letter D, plano sa pananaliksik.
Okay, so ang tamang sagot dito ay letter D. Plano sa pananaliksik. Itong A, B, and C, more on ito hindi siya positibo kundi aktibo. So ito naman maraming drawing. So sa letter C dapat daw ay nasa pangkasalukuyan. So yan yung mga convention na dapat sundin sa pagsulat. Oh no. Kunwari hindi ninyo nakita kung ano ang sagot. Ang tanong, napapaloob dito ang ginawang empirical na pag-aaral. Napapaloob dito ang ginawang empirical na pag-aaral. Letter A, analysis. Letter B, discussion. Letter C, resulta. Letter D, metodo. Okay, so ang sagot dito ay letter B. Joke lang. So nakita niyo naman ang sagot kanina. So ang sagot dito ay letter C. Resulta. Sa resulta, dito napapaloob ang ginawang empirical na pag-aaral ha. So sa analysis, pinag-aaralan pa lang o inaalam kung alin ang pwedeng kabilang o hindi sa mga paksang inyong tinatalakay. So discussion, dyan nagkakaroon ng discussion or argument tungkol sa isang paksa. Napapaloob dito ang isinasagawang pag-aaral batay sa resulta. Okay, so dito na daw napapaloob ang isinasagawang pag-aaral batay sa resulta. Letter A ba, diskusyon? Letter B, resulta? Letter C, analysis? O letter D, introduction? So, ang introduction, mali siya kasi ginagawa natin yan bago ang halimbawa gagawing pananaliksik. So sa introduction, diyan natin malalaman kung ano yung tungkol sa mga inaaral natin. So alin ba ang tama? Ang resulta hindi po siya ang tamang sagot. Pipili na lang kayo kung discussion ba o analysis. So mayroon tayong keyword dito, isinasagawang pag-aaral. So, ano bang tamang sagot? Siyempre, letter C. Inaanalisa natin. Ina-analyze o inaalam natin. Yan no? Pag-aaral. Isinasagawang pag-aaral batay sa resulta. Next question. Dito naman napapaloob ang mga modelo at panukat sa gagamitin, ano, kailan, saan, paano gamitin ang mga materyal. Dito napapaloob ang mga modelo at panukat na gagamitin, ano, kailan, saan, paano gamitin ang mga material. Letter A ba, introduction? Letter B, metodo? Letter C, resulta? O letter D, analysis? So, letter C and D, mali na po sila. Ang resulta po ay kung ano yung magiging result ng gagawing halimbawa pananaliksik. So, doon siya makikita. Sa analysis naman ay pinag-aaralan o pag-aaral, inaanalisa, inaalam. Okay, so alin sa tingin ninyo ang tamang sagot? Letter A ba o letter B? Okay, so ang tamang sagot ay metodo, letter B. Napapaloob dito ang problema, motibo at layunin. Napapaloob dito ang problema, motibo at layunin. So saan ba napapaloob ang problema, motibo at layunin? Letter A, introduction. Letter B, resulta. Letter C, analysis. Letter D, metodo. So si resulta, hindi po siya ang tamang sagot. Si analysis, hindi rin po. At si letter D, hindi rin po. So ang tamang sagot ay letter A. Introduction po. Diyan natin nalalaman kung ano yung problemang pag-aaralan, kung ano yung mga motibo natin, kung bakit natin pinag-aaralan, at kung ano yung layunin natin sa pag-aaral ng kung ano yung nais nating pag-aralan.
Napapaloob dito ang diskusyon at konklusyon ng isinasagawang pag-aaral. Napapaloob dito ang diskusyon at konklusyon ng isinasagawang pag-aaral. Letter A, introduction. Letter B, analysis. Letter C, diskusyon. Letter D, resulta. So, mayroon na kayong, tawag siyang keyword dyan, no? Imposible na mamali pa tayo dito. Diskusyon at conclusion. Okay, sa tingin ninyo, alin ang tamang sagot? So, mali po si analysis, hindi po siya. Si introduction, hindi rin. Si resulta, hindi rin po. So, ang tamang sagot ay letter C. Diskusyon, diskusyon, diskusyon. Ayan, oh. Next question. Ano ang D sa metodong IMRAD? Ano ang D sa metodong IMRAD? Letter A, diskurso. Letter B, diskusyon. Letter C, distraction. Letter D, diskursion. So, alin ang tamang sagot? Letter B, discussion. Discussion. O discussion sa English. Ang iba doon ay distraction lamang. Okay, ano ang R sa metodong IMRAD? Ano naman daw ang kahulugan ng R sa metodong IMRAD? Letter A, resulta. Letter B, rebisa. Letter C, revise. Letter D, revive. Okay, so saan ba natin usually ginagamit ang revive? Ginagamit natin yan, di ba? Usually kapag yung grabe ang pasyente, di ba? So, nire-revive siya. Yung para siyang plancha, nire-revive. Revise, anong ibig sabihin ng revise? Nire-revise natin hanggat pwede. Hanggat pwede ang isang bagay. So, gumagawa tayo ng nire-revise natin. Halimbawa, yung mga dyaryo o yung dyaryo na white good. So, sa pamamagitan, kung i-revise natin ang dyaryo, maaari nating gawin ito bilang visual aid natin, di ba? Susulatan natin yung sa likod na walang sulat. So, gagamitin natin siya bilang, tawag siyaan, bilang, gagamitin natin siya bilang, visual aid natin. So, yun yung revise. Muli natin gagamitin. Okay. Ang tamang sagot dito ay letter A po. Letter A. Resulta. Okay. Ano naman ang M sa metodong IMRAD? Letter A, method. Letter B, metodo. Letter C, methods. Letter D, lahat ng nabanggit. Okay. So, ang tamang sagot po dito ay letter B, metodo. Ano naman ang I sa metodong IMRAD? Letter A, introduction. Letter B, introduction. Letter C, introduction. O letter D, introduction. So, be careful ha. Be careful sa pagpili ng sagot dahil marami akong ginawang pampalito. Kagaya nito na yung ibang spelling ay sinadya ko talagang imali para kayo mismo ang aalam kung alin ang tamang spelling. So, ang tamang sagot dito ay letter C, introduction. Introduction po. Ano ang kahulugan ng IT? Ano ang kahulugan ng IT? Okay, so ang IT ay abbreviation po yan siya ha, abbreviation. IT is abbreviation. Kagaya rin ng IMRAD, ang IMRAD po ay abbreviation din. Okay, so ano nga ba ang kahulugan ng IT? Letter A, international technology. Letter B, information technology. Letter C, information technology o information technology. Letter D, information technology. So, be careful dahil ang iba dyan, mali ang spelling. Ano nga ba ang tamang kahulugan ng IT?
Okay, ang kahulugan po ng IT ay letter D, information. Yan po ang tama, information technology. Parehas lang sila ng letter C, pero ang information technology po ay wala siyang katumbas na pagbaybay sa Filipino. Kung gagawin nating Filipino ito, magiging impormasyon. Impormasyon. So, wala man dito ang impormasyon. Impormasyon na teknolohiya ang magiging katumbas nito sa Filipino. Pero pagdating sa tawag siya sa pagbaybay, wala po siyang katumbas. Kagaya ng letter C, mali po yan siya. Information, mali po. Ito ay nakatuon sa paglalapat ng agham upang matugunan ang pangangailangan ng sangkatauhan. Ito ay nakatuon sa paglalapat ng agham upang matugunan ang pangangailangan ng sangkatauhan. Letter A, Inhenria. Letter B, Enhenyeria. Letter C, Inhenyeria. Letter D, Inhinyeria. O tingnan niyo, ako rin ang nahihirapan sa pinagagawa ko. Okay, so alin ang tamang sagot dyan? Ang tamang sagot ay letter D, Inhinyeria. Inhinyeria. So tandaan niyo yan, class, ha. Bawat baybay niya, bawat titik, tandaan po. Yan na naman. Wala, may sagot na. Okay, so ito ay pag-aaral ng lohika at ugnayan ng mga numero, figura, espasyo na inihahayag sa pamamagitan ng mga simbolo. Letter A, mathematics. Letter B, matematika. Letter C, pisika. Letter D, earth science. Okay. So, ang tamang sagot po ay matematika. Filipino po na salitang hinahanap natin, hindi po mathematics. Pwede siyang mathematics kung wala si matematika. Pero nandyan kasi ang dalawa. So, pipiliin natin kung alin ang pinakatama. Nakuha? Okay. Again, kung wala si matematika, yung Filipino na salita, pero nandyan si mathematics, so si mathematics po ang ating isasagot. Pero since nandyan ang dalawa, ang tamang sagot po ay letter B, matematika. Bakit? Pag-aaral sa mga property at interaction ng panahon, espasyo, enerhiya at matter. Again, ito ay pag-aaral sa mga property at interaction ng panahon, espasyo, enerhiya at matter. So, anong sagot? Letter A, chemistry. Letter B, pisika. Letter C, matematika. Letter D, astronomiya. So, ang tamang sagot po ay letter B. Yan. Pisika po, pinag-aaralan natin ang mga property, yung interaction ng panahon, yung mga spatial, yung space, ganyan, yung enerhiya at mga matter.